Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbalik po muli sa ating YouTube channel. So ngayong araw po ng Miyerkules, bali June 18 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pakita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So ngayon, wala ho tayong panibagong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero take note, meron ho tayong low pressure area na na-monitor, no? Nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, nandito ito sa coastal water po ng San Juan, Batangas. At ito po may category na unlikely na mabuo bilang isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours, no? At kung titignan nyo mga kaibigan, sumabay yung easterlies dito nga po sa low pressure area. So talagang maliit yung chance at malabong maging isang ganap na bagyo. Ito nga pong LPA na ito. Pero asahan nyo, kapag ang isang low pressure area ay sinabayan po ng habagat or southwest monsoon, malaki yung chance niyan o nasa medium to high chance yan na maging isang ganap na po na bagyo. So marami nagtatanong, tag-ulan na daw, bakit daw sobrang init sa umaga madalas? So mga kaibigan, meron din tayong tinatawag ngayon na monsoon break o yung pansamantala pong pagkawala ng habagat. So hindi naman yan pang matagalan, no? Inaasahan pa rin natin sa following weeks o sa mga susunod na mga araw ay posible tayong makaranas po muli ng habagat or southwest monsoon. So samantalahin na natin ngayon na kahit papaano medyo okay yung panahon, medyo mainit nga lang, magdala na lamang tayo ng payong, no? Lalo na yung mga papasok sa trabaho at sa eskwela. So meron pa rin tayo ngayon tinatawag na forecast weather condition, which is apektado pa rin tayo ng tatlong weather system: ang low pressure area, ang easterlies, at ang localized thunderstorm. Unahin na muna natin yung mga lugar na apektado ng low pressure area, no? Maging handa. Sa area po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Zambales, Bataan, Pampanga, kasama na dyan ang Bulacan. Ang weather condition sa mga lugar na aking binanggit, no? Makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Mga kalat-kalat na pagulan, may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area. So yung impact nito, kung sakaling malalakas sa pagulan, biglahang pagbabaha, no? Flash flood, kasama na dyan ang landslide sa mga landslide prone area. So maging handa na lamang tayo kung may mga basura sa daan, linisin natin para hindi bumabara sa mga kanal. So dito naman tayo sa area po ng Isabela, Quirino, kasama na ang Aurora. Ang weather condition po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So yan po yung isang reason kaya nakakaranas tayo ng mainit o maalinsangan na panahon, lalo na ng mga nakaraang mga araw, no? At nakita naman natin, pagdating sa hapon umuulan. Yan po ang epekto minsan ng easterlies, no? Parang mga thunderstorm din yan. So posibleng impact po sa mga lugar na aking binanggit, mga kababayan ko, ay pagbabaha, kasama na ang mga landslide sa landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, may mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pagulan pagdating sa hapon at sa gabi dahil naman yan sa mga localized thunderstorm na usually tumatagal po ng 1 hanggang 3 oras yung pinakamatagal at madalas yan bandang hapon hanggang sa gabi. So mag-ingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha at ng landslide. Sa area po ng Visayas, kasama na ang Mindanao area, patuloy pa rin makakaranas dyan o weather condition dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling pa rin po sa karagatang Pasipiko. So ngayon, no, pinapaalala ko lamang, wala tayong panibagong bagyo na minomonitor po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At bago patapos ang buwan ng June, ina-expect natin isang bagyo pa ang posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong low pressure area na nasa loob ng ating para sa ngayon, no, sa kasalukuyan, ay napakaliit o sobrang liit ng tsansa na maging isang ganap nga po na tropical depression. Inaasahan natin sa mga susunod na mga araw, ito ay tuluyan ng malulusaw dahil na rin sa dalang init nga po ng easterlies, no? At kung titignan po ninyo, ang madalas na nagpapaulan sa atin ngayon, hindi yung low pressure area. Ito pong
localized thunderstorm na sinasamahan din no ng easterlies sa hapon. Ang epekto kasi minsan mga kababayan ng easterlies no o yung mainit na hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko, yung pag-uulan sa hapon at sa gabi. Kaya nakakapagtaka minsan wala namang bagyo, wala namang low pressure area minsan, pero may mga pag-uulan sa hapon no. Easterlies po 'yun at mga thunderstorm. Usually, nandyan lang naman yan. So, maging handa na rin tayo sa mga posibleng nga pong banta ng mga pagbabaha at ng landslide. Magkagayon man mga kaibigan, sa ngayon, yan muna ang update ko sa inyo sa lagay ng ating panahon. And please, makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell para lagi ko kung kayo ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.